Kamusta si V ito? At simulan na natin ang magnetic fishing. Ihahagis natin ang magnet ng malayo. Pero nandito tayo sa magandang, kakaibang lawa na ito, hindi lang basta-basta. Nakipag-ugnayan sa akin ang isa kong taga-subaybay, isang saksi, na nakita mismo na mula rito ay bumagsak ang isang napakalaking eroplano sa lawa na ito. Sa totoo lang, pwede natin siyang tawagan ngayon at pakinggan ang sasabihin niya. Hello, magandang araw. Nasa ere ka na. Kamusta, Slab ka? Ako ang iyong biggest fan. Ikwento mo yung tungkol sa bumagsak na eroplano sa lawa. Grabe talaga yon. Nanguhuli lang ako ng isda tapos bigla na lang siyang bumagsak. Ano ba yon? Sige, salamat. Malinaw na. Sa totoo lang, mga tol, pakiramdam ko parang kwento lang to ng isang siraulo. Pero di ko napigilan ang sarili kong pumunta rito para tingnan kung may laman o wala. Kasi napakalawak at napakaganda ng lawa. May nahuli ako. Ang higpit at bigat ng lubid, tingnan mo kung paano gumalaw. Ayos to. Ang saya naman nito. Kakasabi ko lang na yung tao na yon, parang baliw siya. Totoo, parang wala sa sarili pero siguradong may nararamdaman ako sa magnet. At sa tingin ko nakikita na rin. Oh, ayun. Oh, ayan. Oh, ayan. Parang pakinggan mo metal na piraso. Ewan ko mga tol, hindi siya mukhang parte ng eroplano, parang simpleng metal na plato lang talaga. Totoo, may bakas ng sunog at sira nga ito. Astig tingnan, pero wala naman itong pinapatunayan. Sa ngayon, ang alam lang natin ay yung matandang iyon. Medyo sira ulo siya at puro kalokohan ang sinasabi. Tara, ihagis pa natin mas malayo ang magnet natin. Uy, ang lakas ng hagis na yon, di ba? Nakakapagtaka kasi nung huli akong naghagis dito, may nahila akong sobrang bigat. Tingnan nyo ulit, sinasabi ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling. Sobrang higpit ng lubid. Tingnan mo, parang may hinihila talaga. Grabe. Mga tol, baka umalis na ako dito kasi wala rin namang saysay makinig sa mga siraulo. Oh, di ko alam iniisip nila pero may mabigat talaga akong hinihila. Nabitawan ko. Ay, hindi pala. Hindi, may naputol. Ibig sabihin may hinihila tayong mabigat. Ngayon, mas magaan na. Pero nararamdaman ko pa rin na may nakadikit sa magnet at nakikita ko pa nga. Ayun, may bilog na bagay doon. Oh, interesante. Parang maliit na kaldero o ano. Sandali lang. Ano tong bagay na to mga pare? Tingnan nyo, may itim na parang uling dito, mukhang may sunog na naganap. May mga pako rin dito. Ang dami talagang uling dito mga pare, parang may sunog na nangyari at may mga pako pa. Alam nyo mga pare, ang weird talaga ng itsura ng bagay na to. Parang likurang bahagi ng turbina ng eroplano ito, sa tingin ko. Ganito ang itsura niya. Totoo, may ganito rin sa likod ng turbina ng eroplano. Sa maliliit na jet, hindi Boeing, ginagamit ang maliliit na turbina. Pero tingnan mo, puro uling na siya. Sunog na talaga. Baka nga may nangyari at nasunog dito. Sige na, pero parang kalokohan na to. Sige Via, tama na ang pakikinig sa mga baliw. Sobra na ang daming sira ulo dito. Kamakailan, may nakita kaming eroplano sa ilalim ng tubig. Pwede niyong tingnan sa may palatandaan. Pero lumalabas na nila lang pala ito. Hindi lang eroplano, halimaw. Hindi ko rin maintindihan, panoorin nyo at sabihin nyo sa akin. Sa tingin ko nga ngayon, gagawin natin ito ng walang haka-haka at hula. Hindi malinaw, parang baliw lang ba ito o totoo talaga. Isusuot ko ang aking diving suit at titingnan natin kung talagang may mga piraso ng eroplano doon o wala. O ayan, nakapagpalit na ako. May bago rin akong laruan. Ang Dedepu, isang mini scuba para sa diving. Alam nyo naman, may malaki at mabigat akong gamit para sa malalim na pagsisid at malalaking pakikipagsapalaran. At ngayon, gagamitin natin ang mga astig na case mula sa Dedepu. Astig! Sa totoo lang, sobrang convenient dalhin ito sa mga adventure, kung saan-saan, tuwing weekend at iba pa. Lahat ng kailangan mo handa na at meron ka na. Bumili ka lang ng ganitong set at handa ka na agad sa diving. Tatapusin pa natin ito ngayon. Ganito lang siya nakakabit dito, astig. Sa adapter na ito, pwede mong bombahin ang tangke gamit ang manual na bomba. May high pressure compressor din ako mula sa parehong brand. Astig kasi gumagana siya sa 200 at 20 volts. At pwede ring paandarin gamit ang crocodile clips mula sa 12 volts. Sa madaling salita, kumpleto na lahat sa set. Gamit ang ganitong compressor, ilalagay mo lang siya, i-on mo ng ganito, at pupunuin na niya ng hangin ang iyong tangke. Wala ka nang gagawin.
Handa na lahat para sa paglipat. Sa tingin ko, sapat na itong tangke para sa maliit na pagsisid ngayon. Kasi hindi pa rin ako naniniwala sa siraulong lalaking yon. O siya, handa na ako sa pagsisid. Ganito kaliit ang construction na ito. Sobrang dali. Sa totoo lang, astig nga. Susubukan natin ito. Sa unang pagkakataon, sabay nating susuriin. Hahanapin natin ang eroplano sa ilalim ng tubig. Tara na sa ilalim ng tubig. Mga tol, tingnan nyo kung anong nahanap ko. Mukha itong krilya, bahagi ng turbina ng eroplano. Ganito ang itsura nito sa totoong buhay at sa loob ng turbina. Umiikot ito at gumagawa ng turbo na paghatak. Grabe, ang lupit talaga. At ito ang una nating nahanap na talagang may kinalaman sa eroplano. Naubos na yung gas ko sa maliit na tangke. Akala ko talaga wala tayong makikita dito. Kaya tara, ituloy pa natin ang magnet fishing. Pero magpapalit muna ako ng damit. Grabe mga kaibigan, nakapagpalit na ako ulit. Ngayon, 3 na ang nahanap nating posibleng konektado sa eroplano. Mukhang related silang lahat. Yun na yun. Sige, itapon natin sa parehong direksyon kung saan natin nahanap yung mga piraso na yun, medyo pakaliwa lang ng kaunti. Kasi syempre, gusto nating makita mismo yung eroplano kung nandun nga sa ilalim. At maintindihan kung anong itsura nito. Wala pa rin, opa. Eto, mukhang may sumabit na, pero hindi pa rin sigurado. Baka nga kalokohan lang lahat ito. Pero may nahihila talaga ako mula sa tubig, sigurado. Isulat nyo sa mga komento ngayon. Sabihin nyo sa akin, sa tingin nyo ba totoo ito? O peke lang lahat to? Dapat bang paniwalaan ang siraulo na nakausap natin sa tawag o hindi? Sabihin lang ang opinion nyo sa komento. May dala na naman ako. O tingnan mo, parang kung ano, sandali lang. Ano to? Metal na naman to. Mga tol, ano to? Bintana ng barko? Grabe talaga, bintana nga ng barko to. Sandali, isa na namang nahanap na parang galing sa nabasag na eroplano. Astig, pareho sila ng kulay. Kaya baka dati itong itim na jet? O baka puti siya noon at nasunog lang? O tingnan nyo, totoong fuselage ito. Magkapareho sila ng kulay nitong parte ng fuselage. Pero dito, may bintana. Ibig sabihin, maaaring may nagtry tumingin dito habang lumilipad. Parang nahuhulog na tayo. Baka ganito ang nangyari. Pero nakahanap na kami ng 4 na bagay na may kaugnayan, direkta man o hindi, sa eroplano. Yung mga baliw na kwento sa simula ng video, hindi na mukhang biro ngayon. Tara, maghagis pa ng magnet. Sa madaling sabi, kadalasan nating nahuhuli ang mga bagay sa kaliwa. Tara, subukan ulit natin doon. Naku mga tol, sandali. Nanunood pa rin kayo? Nakapag-subscribe na ba kayo sa channel na Buhay Via? Siguraduhin ninyong mag-subscribe sa aking channel dahil napakahalaga nito para sa akin. At magiging astig talaga kung maaabot natin agad ang 6 na milyong subscribers. Pangarap ko talaga yon. Kaya panoorin nyo ang mga video ng masaya at mag-subscribe kayo para hindi nyo mamiss ang mga ito. Dahil ang pinaka-unique na mga adventure at pinaka-unique na magnetic fishing ay dito lang sa ating channel. Ayan, ngayon nararamdaman ko na may nahanap tayo. Kita nyo may tension sa lubid, pero hindi ito kasing bigat ng mga nauna nating nakita. Pero siguradong mayroong laman. Ayun, may nakikita na tayo, di ba? Ayun. Ano kaya to? Hindi pa malinaw ngayon. Oh, parang headset ito na may mikropono at may recorder din dito. Teka nga. Ayun, totoo. Headset ng piloto to. At ito naman ang dictaphone. Sa madaling salita, sa ilang eroplano, hindi yung malalaki at mabibigat, yung wala masyadong pondo para maglagay ng maayos na black box. May mga reserbang recorder.
Ganito ang itsura nila. Ibig sabihin, hindi nila nire-record ang lahat ng nangyayari sa buong eroplano. Ang nare-record lang nila ay yung sinasabi ng isang piloto. Malamang, backup lang itong recorder. Ni-record niya lahat ng sinabi gamit ang headset na ito. Sandali, headset ba talaga ito ng piloto? Ngayon, mukha na ba akong piloto? Base, copy, pwede na bang mag-take off? May go signal at permiso na. Mga flap, mga langis, mga ewan. Nakalimutan magpagas. Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang itsura nito or hindi. Basta, ganito na lang. Titingnan natin. Mamaya yung mga recording mula sa dictaphone na ito. At malalaman natin kung ano ang naitala sa mga headphone na ng piloto. At dahil mangyayari ito mismo sa video na ito, maglagay pa ng likes. Matutuwa ako kung aabot ito ng 5,000 likes kaya siguraduhing mag-like. Itutuloy natin ang paghahagis ng magnet. Kapag nakuha na natin ang mga yon, sa dulo ng video, mapapakinggan natin ang recording ng totoong piloto na bumagsak dito gamit ang eroplano. Grabe. Pakinggan mo. Kung ikaw ay nanonood sa akin, ibig kong sabihin, yung subscriber ko na medyo kakaiba. Gusto kong humingi ng paumanhin. Tama yung nakausap natin sa simula ng video, pero hindi ako naniwala. Pero nakakita na kami ng napakaraming bagay na may kaugnayan sa bumagsak na eroplano at sa tuwing inihahagis ko ang magnet ng ganoon kalayo, parang may nahuhuli talaga ako. Siguradong sigurado, tingnan nyo mga pare. Ayan, may tension talaga. O teka, eto, pakinggan mo. Mabigat itong nakuha ko. Sobrang bigat nito, ito na yata ang pinakamabigat na nahanap ko sa buong video. Malaki siya at sobrang bigat. Parang nakikita na nga siya. Sinasabi ko na nga, tingnan nyo kung gaano kalaki at kabigat ang nakuha ko. Grabe talaga. O ano to? Pare, ang weird ng itsura. May hula na ba kayo? Parang may flashlight o ano to? Grabe, tingnan nyo mga pare. Mukhang parte ito ng kontrol ng eroplano o ganoon. Oo, naalala nyo yung nabanggit ko dati tungkol sa mga flap? Ito yun. O kita nyo, gumagalaw, tingnan nyo. O may nangyayaring galaw, kontrol. Parang ganun. At dito naman, may ilaw. Lahat ng eroplano ay may ilaw sa mga pakpak para markahan ang kanilang lapad. Para malaman sa ere kapag madilim kung gaano sila kalapad at gaano kalaki ang espasyong kinukuha nila sa himpapawid. Piraso ito ng pakpak ng eroplano, sigurado ako. Kung titingnan natin, pareho rin ang kulay nito sa ibang bahagi ng fuselage. Pero hindi ko alam. Sa tingin ko nagkaroon ng sunog dito, diba? Diba? Malalakas ang naging pinsala. Lahat sila ay itim. Lahat ay sunog. Ibig sabihin, posible na lumipad ang eroplano. Nagkaroon ng sunog. At ang gasolina, sa totoo lang, ay nakaimbak sa mga pakpak. At kung nagkaroon ng sunog at kumalat ang apoy sa mga pakpak, kaya itong mga piraso na ito ay nangyari dahil nagkaroon ng Ang gasolina ng eroplano ay nakaimbak sa mga pakpak na parang tangke ng gasolina. Grabe, pero malalaman lang natin ang buong katotohanan dahil sa mga headphone na ito. Kaya ituloy natin ang paghagis ng magnet at syempre, mag-like kayo. At tingnan natin kung ano pa ang meron sa ilalim ng tubig. Pero ang eroplano ay hindi Boeing, maliit lang, di ba? Di ba? Ibig sabihin, kung ito ay piraso ng pakpak niya, ito naman ay mga piraso ng katawan niya. Ang turbina ay medyo, alam mo na, maliit, di ba? Diba? Kasi ang laki ng karaniwang turbina, mas malapad pa kaysa sa mga braso ko. Pero dito, maliit lang ang turbina. Ibig sabihin, maliit na eroplano o jet ito. Kung kulay itim at hindi sunog, business jet ito. Pero mukha itong bulok, baluktot at kakaiba. Nakakatuwang isipin kung ano ang itsura ng murang pa-cool na business jet na bulok at baluktot. Siguro ganito ang itsura. Salamat sa ating mga editor sa pag-generate ng larawang ito gamit ang artificial intelligence. At kung nagustuhan ninyo at natawa kayo, paki-like naman. Pakiramdam ko may nakuha ang magnet ko ngayon. Tingnan nyo, humihigpit ang lubid. Hindi siya mabigat, pero ramdam ko na parang may humahawak o kinakalmot ang lupa. Kapag nilapitan natin, makikita na natin. Ayun oh, ano kaya ito? Nakikita ko mga wire. Ano kaya ito? Wow, ang lupit mga pare. Oo, alam nyo ba kung ano to? Ito ay manibela. Totoong manibela ito ng eroplano. Tingnan nyo, may mga switch, may mga pindutan. Parang ganon. Tingnan nyo, may napunit o natanggal dito. Ibig sabihin, may panel ng kontrol o iba pa. Mukhang natanggal ito dahil sa pagbagsak o lakas ng tama. At hindi ako nagbibiro sa inyo. Heto ang mga litrato ng totoong mga manibela, kung paano sila itsura sa mga eroplano. At ito talaga ay isa sa mga itsura ng manibela. Ibig sabihin, gumagalaw mula kaliwa pa kanan papalapit sa iyo. Teka. Sige nga. Ganito, para na akong totoong piloto ngayon. Heto ang pakpak ko. Heto ang mga parte ng fuselage ko. Dito ang mga piraso ng turbina. Parang ganito. Sige, ganito. Base, tumataas na ako ng altitude. Base, copy base. Ay, natanggal ang timon. Natanggal ang manibela. Base, anong gagawin? Base, bumabagsak na kami.
O baka hindi, ewan. Pero isipin nyo, gaano kalaki ang epekto kung natanggal pa ang manibela. Salamat sa Diyos, nahanap natin ang mga headphone at malalaman ang katotohanan. O baka naman, baka dahil talaga sa pagsabog dahil nasira ang fuel system? Ito rin ang dahilan kung bakit naputol ang manibela. Pero, at ganoon din sa mga Boeing at Airbus. Mas malalaki talaga ang mga manibela. Ang manibelang ito ay malinaw na para sa mas maliit na eroplano. Ang tawag sa mga maliliit na eroplanong ito ay kadalasan Cessna, ibig sabihin, kadalasan Cessna at napakadalang ng mga Airbus. Pero lahat ito ay parang bahagi ng eroplano. Wala na akong duda na ang taga-subaybay ko ay hindi talaga baliw at may nakita siya rito. O sige, maghanap pa tayo. Dahil kung talagang bumagsak doon ng eroplano, dapat maraming piraso ng wreckage doon. Dapat siguro nagpatuloy pa tayo sa paglangoy gamit yon sa ilalim ng tubig at naghahanap pa siguro. Sa totoo lang, kailangan natin ng totoong underwater adventure mga tol. Kung gusto nyong mahanap ko ang buong eroplano, kasi baka hindi ko siya makuha ngayon. Uy, teka, parang may mabigat. Mag-comment kung gusto nyong mag-underwater adventure ako. Kung gusto nyong gamitin ko ang scuba para hanapin ang eroplano, sabihin nyo lang. Ngayon sabi ko dati na, ang pakpak ang pinakamabigat na nahanap ko. Pero hindi pala, mas mabigat talaga ito. Tol, ang bigat ng nahanap ko ngayon. Sobrang hirap nito mga tol. Tara, para sa aking pagsusumikap. Paki-like ang video mga tol. Nakakaintriga kung ano yung sobrang bigat na yon. Kita nyo, sabi ko na, ang laki talaga. Pakinggan nyo, parang piyesa ng makina ito. Grabe, nakakagulat mga tol. Makina ito ng eroplano, turbina mismo. Grabe mga tol, ang lupit ng nakita natin. Isipin nyo kung paano napunit yung makina. Alam nyo namang iba-iba ang makina ng eroplano. May turboprop at turbina. Ito ay makinang turbina. Ganito ang itsura niya kapag hiniwa at iba naman kapag buo. At syempre napakabigat nito. Sobrang bigat, grabe at nailabas pa namin. Grabe ang laki, tingnan mo. Puro kalawang na rin. Mukhang matagal na itong hindi naalagaan ano? O baka naman nasunog ito. Kasi tingnan mo, itong mga bagay na to, nauupod talaga. O tingnan mo, lumalabas na. Nakahanap na kami ng maraming piraso mula sa turbina na ito. Ganito siguro mukhang nandito siya sa likod. O, dito. Kulang ang fuselage, pero base sa lahat, gaya ng sabi ko, likod ito ng turbina. Dito ang krilyatka, ito ang harap na bahagi, ganito ang itsura. Ayun, parang totoong nabubuo ang turbina ng eroplano mga pare. Pero kulang sa katawan at proteksyon. Oo, andun lahat sa ilalim. Totoong makina ito. Hindi ako makapaniwala mga pare, totoo talaga ito. So may totoong eroplano talagang bumagsak doon. Pero nagkaroon na ako ng magnetic fishing dati, kung saan nakuha ko ang buong eroplano gamit ang crane. Pwede ninyong tingnan sa clue. Maliit lang talaga ang eroplano, parang laruan. Ginamit namin ang crane para makuha yon. Ngayon, hindi ko alam kung kailangan pa bang tawagin ng crane o hindi. Kasi mukhang, yung eroplano kasi wasak-wasak na sa pira-piraso. Siguro mas tama kung mag-dive na lang tayo. Pero nakadepende lahat sa kung paano kayo magsusulat ng komento, doon magdedesisyon kung ano ang susunod. Kaya mag-iwan kayo ng mga komento ninyo. Magbabato pa ako ng magnet. Ano pa kaya ang mahahanap natin? Sige, tara. Opa. Ay, grabe. Sandali, opa. Ayos, ayan na ang sitwasyon. Alam nyo, laging may naririnig akong lumilipad na eroplano dito pero hindi ko nakikita. Ayun, nakikita nyo ba? Ako, sigurado akong naririnig ko siya, pero hindi ko nakikita. Grabe, nababaliw na rin ba ako tulad ng subscriber ko? Sigurado akong nandito siya. Naririnig nyo rin, di ba? Di ba? Sige na nga. Ngayon, akala nila baliw na si VIA. Ayun siya, halika dito, operator. Ayun siya, kunan mo. Ayun, lumilipad ang eroplano. Pero fighter jet yan, grabe ang lupit. Paano kung mahulog sa tubig ang fighter jet? Tapos mag-magnetic fishing tayo sa lugar ng pagbagsak nito. Grabe, pwede akong maghanap ng ganitong lugar kung magko-comment kayo. Sige, kunin na natin ang magnet, parang may nahuli tayo. Alam nyo, may isa pa akong naisip. Paano kaya kung tayo? Nakita natin na lahat ng parte ay sunog at itim. Paano kung hindi ito dahil sa sunog o pagsabog, kundi binaril ng fighter jet ang eroplano? Paano kung hindi ito flight zone? At ayon, may isang lalaki na lumilipad gamit ang maliit na jet na ganon, tapos napunta siya sa isang lugar na bawal liparan, isang combat zone. At binaril siya ng fighter jet. Posible naman to, di ba? Totoo, may nakuha akong bagay na dumikit sa magnet. Hindi mabigat pero hindi rin maliit. Siguradong sigurado ako. Uy, interesting to. Kita mo, tingnan mo, grabe ang laki pala. Mukhang frame lang, pero sobrang gaan. Siguro aluminum. Nabitawan ko, sayang, pero nakuha pa rin natin. At lahat ng mga dati ko ng taga-subaybay, lahat ng matagal ko ng subscribers, alam nila na kadalasan sa tabing ilog o tabing dagat talaga nakakahanap ng mga gamit.
Sige nga, magsulat kayo sa comments ng totoo. Sino dito ang matagal ko ng subscriber? Sino ang mga old school na taga-subaybay ko? Gusto ko lang malaman marami ba tayo dito o karamihan ay baguhan? Sabi ko nga, magaan siya pero kumakaskas. Ibig sabihin, ito ay parang isang uri ng katawan o basta pisikal. Paano ko nga ba ito tatawagin ng tama? Hindi ko alam, katawan? Siguro balangkas. Oo, balangkas. Magaan siya, hindi ko masasabi. Aviation aluminum ito, na mamagnet, pero magaan. Kita nyo mga pare, mukhang totoo nga. Ito ang naging kabina ng piloto. Pinaalala ko lang na meron pa rin tayong mga salamin. At kung hindi ka pa nag-like, ayusin mo na, yan ngayon din. Ibig sabihin, baka ganito ang itsura ng piloto. Nako, may fighter jet sa likod ko. May fighter jet sa likod ko. Aakyat ako pataas. At tinamaan ako at diretso sa tubig. Sa totoo lang, kakaiba ang cockpit ng piloto. Hindi ko maintindihan kung anong modelo ito. Pero baka dati, may mga transparent na salamin dito, ibig sabihin, lahat ay malinaw. Tingnan ninyo mga pare, unti-unti nang luminis. Ito ay uling at usok, ibig sabihin, baka dati ay transparent ang mga ito. Sa totoo lang, hindi rin naman masama ang kabinang ito para sa isang single-seater na eroplano. Tulad ng napag-usapan na natin, oo, maliit lang talaga ang eroplano. At ito ang kanyang pakpak. Posibleng ang makina ay talagang may iisang motor lang ang pagkakaayos. Karaniwan, may makina sa bawat pakpak ang eroplano. Pero dito, maaaring isa lang ang makina sa likod. At hawak na natin ito, ibig sabihin, iisa lang talaga ang turbina. May mga ganitong klase rin ng eroplano. Maliit lang siguro ito, oo malamang. Pero dahil may bintana dito, may mga upuan sa loob ng kabina para sa mga pasahero, kaya may bahagi ito para sa kanila. Interesante ang eroplano, di ko pa rin alam ang itsura nito, pero sige, ihulog na natin ang magnet. Tingnan natin ang mangyayari. Sa totoo lang, sapat na ito para sa investigasyon ko. Ngayon makikinig tayo ng recording gamit ang headphone na ito para maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Ano ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano natin? May lead at clue tayong nakuha at maraming piyesa doon. Mukhang sira ang eroplano, pero ramdam kong may paparating. Kukunin natin ngayon. Ayan, may bilog pa tayong nakikita, di ba? Hinihila na naman, kalawangin, at parang sira. Umiikot pa, ibig sabihin, isa pang impeller. Grabe mga pare. Tingnan nyo ulit. Puro uling na naman ang piyesa, ibig sabihin dahil sa sunog. Pwede ring isipin na piyesa ito ng eroplano, pero parang tumigas at nasira. Dito, umiikot pa siya, pero puro uling na naman. Ibig sabihin, sobrang sira na talaga ito. So basta, itong bahagi na to umiikot, baka isa pa itong piyesa ng turbina. Baka nakalagay ito ng ganito, siguro. Baka ito yung auxiliary na gamit sa pag-take off, pero hindi ako sigurado dyan. Ilagay ang opinion sa komento. Ano kaya talaga ito? At ngayon, siguro sisimulan na natin ang pag-decode ng mga datos mula sa dictaphone na ito para maintindihan natin kung ano talaga ang nangyari sa eroplanong iyon at kung ano ang naging dahilan ng pagbagsak nito sa tubig. Habang ang aking assistant na si Antoha ay inaayos kung paano i-decode ang mga datos mula sa dictaphone na ito, gusto kong magsagawa ng isang maliit na eksperimento. Buksan natin ang ChatGPT, isang artificial intelligence, at humingi ng tulong gamit ang video call. Kumusta ChatGPT? Iscan ko ngayon lahat ng mga piyesang ito na nakuha ko mula sa ilalim ng tubig at ipapakita mo sa akin ang larawan kung paano maaaring itsura ng eroplano bago ito bumagsak. Grabe anong ginagawa mo, Slavik? Nababaliw ka na ba? Paano ka malalaman kung ano ang itsura ng eroplano base lang sa kalawangin mong mga pyesa at saka parang baluktot pa ang mga pyesa mo? Hindi ito pribadong jet. Sige, subukan nating i-scan. Ikaw ay isang artificial intelligence. Kaya mong gawin yan. Akala ko kaya mong gawin lahat. Sinusubukan kong matutunan lahat. Pero ang buhay ng eroplano gamit kalawangin na pyesa, iyan ay tunay na mahika. Sige, subukan natin. Baka magtagumpay tayo. Sige, simulan na natin ang pag-scan. Heto na ang unang pyesa. Halatang pakpak kahit sobrang baluktot at kalawangin. Yung pangalawang pyesa parang turbina pero wasak na rin dahil sa tagal ng panahon. At sa wakas, yung pangatlong bahagi, posibleng bintana ng eroplano. Kalawangin at sirang bakal lang ito pero tingnan natin kung anong magagawa natin. Bakit ka ganyan magsalita? Sige, gumawa ka ng larawan. Sige, sisimulan ko na gawin ang larawan at susubukan kong ipakita ang hitsura ng eroplano nun. May mangyayaring interesante tapos na lahat. Sobrang gulo, wasak na wasak. Mukhang probinsyano lang talaga yung piloto. Salamat, artificial intelligence. Oo, ang itsura nga ay weird. Ganito pala hitsura ng eroplanong ito. Salamat.
Antok, nagets mo na ba? Ang weird talaga ng itsura ng larawan. Sabi ko na nga ba, parang ang labo at nakakatakot tingnan. Pero sobrang kamukha talaga. Salamat, ChatGPT. Gets mo na? Oh, pakinggan mo! Oh, tara na. Handa na ba kayo mga pare? Nakuha niyo na ba ang 5,000 likes i-play na natin? Ano nga ulit ang sinabi ng piloto bago bumagsak? O pare, sinuri ko lahat. Bakit nagloloko to? Lahat naman nagloloko. Sabi niya, lumilipad siya at lahat nagloloko, di ba? Dito pare, konti na lang at malalaglag na ang pakpak. Dapat mas mahigpit ang pagkakakabit. Lahat nagkakanda leche-leche habang lumilipad. Mukhang tama si ChatGPT. Totoo, isa itong kalokohang eroplano. Sige, tuloy natin. Paano tayo magla-landing? Ay, may fighter jet. Sabi niya, may dumaan na fighter jet malapit. Kailangan nating mag-landing ngayon. Ay, tarantado lahat na susunog putsa. Ay, tarantado lahat ba? Hindi ko pa rin maintindihan kung ano talaga ang nangyari. Kung tinamaan ba siya, o kung nawalan lang siya ng kontrol dahil sa hangin mula sa fighter jet. Hindi ko alam, mga pare, pero sigurado akong may fighter jet talaga doon. Ilagay sa komento ang hinala nyo kung ano sa tingin nyo ang nangyari dito. Ang mahalaga, totoo pala ang kwento. Kung gusto nyo ng ganitong content, mag-subscribe sa channel. Si Antoha ito, sino ang nakakakilala sa kanya?